Hello, magandang araw po sa ating lahat. Kamusta kayo? Sa ating mga kababayan from Luzon, Visayas, and Mindanao at saan mang sulok ng mundo, maraming salamat sa inyong walang sawang suporta at tiwala sa ating Munting Tinig Channel. Kung kayo po ay bago dito sa ating Munting Tinig Channel na nanonood ngayon, huwag kalimutan mag-like, mag-share, mag-subscribe. And if you are willing to join sa our community, i-click mo lang yung join at mamili kayo kung ano po ang gusto ninyo dyan. And please, don't forget to click the notification bell para lagi kayong updated every time na mag-upload ako ng mga videos at mag-live stream. Ako po ay talagang hindi magsasawa na magpapaliwanag sa mga hindi po bulok ang mentalidad. Kung baga, ang channel na ito ay patuloy at hindi natatakot sa pagpapaliwanag sa gusto pong maliwanagan. Including na dyan ang membro ng Iglesia ni Cristo. Pero bago po yan, maraming salamat. Ang video na ito ay tungkol po sa mga membro ng Iglesia ni Cristo na mga may paninindigan, matitino, na kahit dinidiktahan ng kanilang mga leader, lalong-lalo na sa usapin ng politika, sinusunod nila kung ano ang dikta ng kanilang mga puso, mga kaisipan, at mga damdamin sa pangkalahatan. Talagang napakasaya ko dahil maraming mga Iglesia ni Cristo na nagme-message sa atin at nagpapahayag ng suporta na sabi niya, "Sir, ipagpatuloy mo lang yung ginagawa mo. Nandito lang kami dahil sa'yo natututo kami. Kasi hindi mo kinakalaban ang relihiyon namin, kundi pinapaliwanagan mo kami at malaking tulong ang nagawa mo dahil hindi mo kami pinipersonal." At talaga namang hindi ko talaga pinipersonal ang Iglesia ni Cristo. Okay? Pero hindi ibig sabihin na hindi tayo magkomentaryo nitong mga Iglesia ni Cristo na mga makaduterte. Dahil kahit alam nilang kriminal, kahit alam nilang salot sa lipunan, kahit alam nilang nanggugulo na sa bayan, suportahan pa rin nila itong mga senador at itong mga kaalyado ni Digong. Nakitang-kita naman ng sambayan ng Pilipino kung ano po ang kanilang agenda. Sabi ko nga hindi ko dinidiktahan ang inyong mga desisyon. Pero sa punto na ito, nagpapasalamat ako dahil nakikita ko every time na magko-content ako, may mga Iglesia ni Cristo na napakalawak ng kanilang mga pakiramdam, kaisipan. Hindi sila nagagalit pag mayroon pong pumupuna sa kanila. Bagkus, pinapalakas pa yung ating kalooban dahil may mga miyembro talaga pala sila na mga bugo at mga alinganga na hindi po marunong tumanggap ng mga papaliwanag na hindi naman po ikakasira ng kanilang pagkatao, ng kanilang mga reputasyon. Sa usapin ng politika, natutuwa ako dahil marami pong mga membro ng Iglesia ni Cristo sa punto na ito this coming 2025 midterm election, hindi po susunod sa kung ano pan ang kagustuhan ng kanilang mga leader. Despite sa mga kumakalat na mga sample balot o kung ano man dyan na mga haka-haka, na ito ang butuhin mo. Nanindigan sila. Ang rason nila? Ay hindi kami sir, hindi kami buboto dyan. Alam mo kung bakit? Mga pro-China yan anong mapapala ng ating bansa pag binoto namin si Bato de la Rosa, sir? Si Bongo, si Aimee, si Villar, andyan pa si Bam Aquino, andyan pa yung Bong Revilla. So anong mapapala namin dyan? Ay hindi sir. Ang bubutuhin namin ay kung sino ang makakatulong sa ating mahal na Pangulong Bongbong Marcos. Di ba napakasaya? Tumulong para mapagtagumpayan na ipasa ang mga legislative agenda na makakatulong po sa sambayan ng Pilipino. So sabi ko, bakit kayo hindi nagagalit sa akin? Bakit yung mga nag-comment at iba nagagalit? Alam mo sir, mga makikitid ang utak nila niyan. Oo, kami iba naman sir. Hindi namin iiwanan yung relihiyon namin, pero pagdating sa politika, hindi kami pwedeng diktahan.
Kaya wala pong katotohanan yung mga black voting na yan, sir. Matagal na kami nagboboto sa Iglesia ni Cristo. Kung sasabihin po ng mga sabihin po ng mga leader namin, nako, hindi namin sinusunod yan. Ang sinusunod namin kung ano po ang kagustuhan namin dahil pagdating ng panahon, kami din po ang sisisihin, sarili din namin ang sisihin namin kung hindi po tama ang iboboto. So, hindi kayo natatakot na matiwalag? Eh hindi naman sir, alam nila, malalaman naman nila. Matagal ako na nakikipag-usap sa mga miyembro ng Iglesia ni Cristo na nakikita nila, na tingnan mo yung aking content, ilang libo na yan, no? Aabot na ng 50,000 almost ang views dyan ng mga content ko. Hindi sila nagagalit sa akin. Bagkus, anong sabi? Maraming salamat sir kasi hindi ka natatakot. So bakit pa naman ako matatakot? Eh, alam mo naman sir, maraming nagbabanta dyan, mga membro ng Iglesia ni Cristo na mga paranoid. Sa mga paranoid na mga membro ng Iglesia ni Cristo, ilang beses ko bang sabihin, hindi ko kinakalaban ang relihiyon ninyo. Kahit maraming nagsasabing Iglesia ni Manalo yan, pero hindi ko po yan sinusunggaban. Yung akin ay, gusto ko lamang pong pasalamatan ang mga membro ng Iglesia ni Cristo na mga matitino, na future po ng ating bansa ang inaalintana. Future po ng bansang Pilipinas ang iniisip, hindi ang sariling pangkapakanang politikal ng mga Duterte. Eh alam naman natin, oo, isa sa mga dahilan para iboto nila si Marcoleta, si Bongo, si De La Rosa, si Villar, si Aimee, o andyan na si Bam Aquino, Bong Revilla, ay hindi po magperma para ma-impeach si Sara Duterte. At yun ang ipinagmamalaki nila. Hindi nyo ba nakikita yan? So ngayon, ako naman, hindi ako titigil. Bahala kayo dyan, matay-matay kayo sa galit sa akin. Pero hanggang papalapit na papalapit ang eleksyon, hindi ko pwede at hindi pwedeng baliwalain na kailangan i-appreciate natin itong mga miyembro ng iglesia na hindi po boboto sa mga ini-endorso ng mga leader nila, lalong-lalo na po ang galing dyan sa padapa, wala ng laban. Kasi pag manalo, yung mga senatoriables na ini-endorso ng iglesia, wala pong patutunguhan ng bansa natin. Kampi sa mga Duterte yan eh. Eh alam nyo naman, mga pro-China yung iba dyan. So yun po, no? Bahala kayo, mamatay-matay kayo sa galit. Hindi ninyo mapapatigil ang munting tinig sa pagpapaliwanag sa inyo. Hanggat hindi pa nagkaroon ng eleksyon, butuhan o halalan, hindi ako mapapagod sa pagpapaliwanag sa inyo na mga tingkuling kayo ng mga iglesia ni Cristo member na nang aaway. Samantalang karamihan sa mga iglesia ni Cristo na nandito po sa channel ko, nauunawaan at naiintindihan. Dahil wala naman akong inaway na relihiyon ninyo. Ang akin lang is yung inyong kagustuhan na botohin nyo itong mga in-endorso na mga leader ninyo kay black voting nga. Anong mapapala ninyo dyan? Anong mapala ninyo kung sundin ninyo ang mga leader ninyo? Botohin nyo si Aimee? Botohin nyo si Villar? Ang dami-daming problema ni Villar sa Prime Water. Si Aimee, tinraidor yung kapatid niya. Galit na galit sa pinsan niya. Galit-galit sa kaniyang bayaw. O, si Bibongo. Si Bato de la Rosa. O, ano mapapala nyo? Si Marcoleta. Ano mapapala ng taong bayan sa kanila? They will serve to the Dutertes, not for the Filipino people. Kaya yan palagi kong sinasabi. Kaya sa punto na ito, ako'y nagpapasalamat sapagkat every time na content ko about sa mga miyembro, mga miyembro, hindi po Iglesia ni Cristo, kundi mga miyembro ng Iglesia ni Cristo. Tao po, hindi yung relihiyon nyo. Hindi ko pinapakialaman yung relihiyon nyo. Okay, na pinapatakbo ng mga leader ninyo na nabibili ng politika o ng mga politiko. Tapos sasabihin nyo sa akin, hindi kayo namumulitika, hindi kayo namumulitiko. Bullshits. Ano yan si Marcoleta? Di ba niloko kayo ni Marcoleta?
'Di ba nilinlang kayo? Akala nyo ba ang pupuntahan ninyo, National Prayer Rally? So ano pala? Pamumulitika. O pagsira sa gobyerno. Yan ba yung gusto ninyo na manahimik lang kami? Ngayon, kung hindi namin nagustuhan ang mga miyembro ng Iglesia ni Cristo, na ipinagmamalaki itong si Bongo, si Bato de la Rosa, si Marcoleta, si Villar, o si Aquino Bam, o si Bong Revilla, o si Amy Marcos na ipinagmamalaki, pues kami naman, gusto ko lang ipaalam sa inyo na mga may membro din ng Iglesia ni Cristo na ibasura lahat ng kung sino ang iendorso ng kanilang mga leader. Huwag kayong matakot sa mga leader ninyo. Diyos ko, Santissima Trinidad. Kapakanan po ng inyong bayan ang isipin. Hindi po yung kagustuhan ng mga leader na kung saan ay partisan. Tapos mga away pa kayo, hindi kayo namumulitika. Hindi kayo sumasali sa politika. Anong ginagawa ninyo? Anong tingin nyo sa amin? Abnormal na hindi namin alam kung ano po ang mga aktibidades ninyo pagdating po sa eleksyon. Pero in fairness naman, bigyan ko ng appreciation ang mga miyembro ng Iglesia ni Cristo na matibay ang paninindigan. Lahat po ng Iglesia ni Cristo na okay po sa opinion ko, hindi iboboto ang i-endorse nila na mga kandidato na laban sa gobyerno, laban kay Pangulo, at ayaw nilang iboto yung mga hindi pabor sa impeachment. Mag-comment kayo dito. Lahat ng mga miyembro ng Iglesia ni Cristo na suportado ang Pangulong Bongbong Marcos, mag-comment kayo dito. Lahat ng Iglesia ni Cristo na hindi sundin ang kanilang mga leader dahil sa personal na political interest, mag-comment kayo dito. Kung kayo ay matino na miyembro ng Iglesia ni Cristo, ipakita ninyo, paliwanagan ninyo yung mga abno na mga kasamahan ninyo na nang aaway dahil kulang sa utak, kulang sa unawa, kulang sa kaisipan. Nagmamagaling, pero nauuto naman ng mga leader nila. Klarong-klaro ginagamit lang kayo. Sino dito ang mga Iglesia ni Cristo na hindi boboto sa mga padapa wala ng laban? Mag-comment kayo. Kayo, membro ng Iglesia ni Cristo na hindi iboto si Amy, si Villar, si Bam Aquino, sino ba ba yung iba dyan? Si Marcoleta, si Bongo, si De La Rosa, mag-comment kayo. Ipakita ninyo na kayo po ay matitino, marunong umunawa, may sariling paninindigan, hindi po kayang diktahan. Ipakita ninyo para malaman ng mga tingkuling, ng mga alinganga, ng mga Iglesia ni Cristo na kulang sa kaalaman, kaya ginagawang tanga na lang ng kanilang mga leader na mga oplok, mga leader na nagpapayaman ng kanilang mga bulsa. Kaya, please lang. Okay? And then, kung kayo po ay mga matitino na mga membro ng Iglesia ni Cristo, ipatuloy nyo ang pagsuporta ninyo sa gobyerno. Wag na wag nyong suportahan itong mga pro-China, yung may mga sariling political interest, hindi maglilingkod sa Pilipinas, kundi gusto nilang isalba si Sara Duterte. Okay? So, yan lang. At wag kayong magalit. Kasi kinocongratulate ko lang itong mga Iglesia ni Cristo na kakampi ko dito sa aking channel. Yung mga Iglesia ni Cristo na kinakalaban yung opinion ko, di bahala kayo. Manigas kayo. Total, abnormal man kayo sa abnormal. Okay? Sa mga Iglesia ni Cristo member na kinakalaban yung opinion ko, bahala kayo. Mangisay kayo sa inis, mga dakilang oplok.